Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong ng bulong. Wala namang kasal pero marami ang nakabarong, lumakas man ang ulan ay walang butas ng bubong. Mga platot kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan, sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan. Ang tao na nagmamayari ng isang upuan, na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang taktakal ng bigas namin ay di puno ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Sa gabi sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling, gamit lang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Yaming banyo ang aking inay na may kayamanan, isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo, pero kulang na kulang pa rin. Ulam na tuyo tasin ng 50 pesos sa mag-apoy pagkakasya. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagbabalinaw ng mata nyo, kaya wag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit, ang matama ay wag magalit. O bato-bato sa langit, ang matamanay wag masyadong halata. Huwag kang masyadong halata.